Okay mga boss, welcome back. At ito may gagawan tayo ng video, pero bago sa lahat, nahalukay ko kasi nabigyan ako ng sticker ng Big Daddy Mobile. Yan, Disco Mobile. Pride of Igdalagit Dao Antique yan. Yan. Tapos gumagamit sila ng audio impact. Ito yung sound system na puro Broadway at ang gamit na speaker at saka amplifier. Ayan, binigyan tayo ni shout out pala sa nagbigay sa akin ito, si Boss Tata. Nakita kami doon sana, hindi ko naman siya kilala, kaya nga tinanong ko yung pangalan. Nabigyan tayo, nakita ko lang kasi yung sticker ng Big Daddy doon sa Bindix. Sabi ko sana all may sticker, inabutan ako. Di tinanggap ko. Salamat sa Big Daddy Disco Mobile. Yan. At ito may isa pang sticker, matagal na to. Binigay ito sa akin ni Master Mojajos Technique ng birthday niya nung June pa. Ngayon hindi ko pa na ididikit. Wala kasi akong maisipan kung saan ko ididikit to. Ayan. Salamat sa mga hindi pa pala nakasubscribe kay Master Mojajos Technique. Subscribe na po kayo. Hindi ko lang alam itong si Big Daddy kung may FB page to at saka may YouTube. Hindi ko lang sigurado, pero tingnan ko na lang siguro. Ayan, maraming salamat. Meron pa akong isang sticker. Yung sa New Generation Tech naman, hindi ko lang alam kung nasaan na. Admin natin doon si Efren Santos. Yan, shoutout sa iyo. At shoutout sa lahat ng viewers. Ang pag-uusapan natin mga boss ngayon ay paano kaya kung ang speaker at saka amplifier ay hindi magkatugma o hindi match. Yan tinatawag nila, hindi match. At sa tingin ko pinaka-common na problem sa ngayon yan. Kasi mga viewers ko at saka mayroong mga pambahay na sound setup o sound system, kadalasan gano'n naman talaga nangyari mga boss. Hindi naman lahat talaga may budget. Minsan naunang mabili yung amplifier, huli na yung speaker. O minsan naman may speaker na dati, tapos bagong bili ang amplifier. Gano'n talaga nangyari. Madalang tayo maka-encounter ng perfectly match na So pwede bang gamitin? Ang isang diretsong sagot ko dyan ay pwede naman. Pwede mo namang gamitin. So gagawa tayo ng example. At nga pala mga boss, alam ko hindi naman lahat ng viewers ko ay nanonood dahil gusto yung ginagawa ko. Mayroon namang nanonood na naghahanap ng mali. So bahala na kayo mga boss, at kung sa tingin nyo may mali sa mga sinasabi ko, comment lang sa baba. At sana naman pag nag-comment ay doon tayo sa comment na maging magalang po tayo sa kapwa. Huwag tayo maging bastos, huwag mura o kung ano man. So yan lang ang pakiusap ko. Okay lang na i-correct ako. Okay lang din mag-raise kayo ng personal opinion. Okay lang. Itong sa akin naman ay personal opinion ko din. Kung susundin nyo, papaniwalaan nyo, okay lang. Kung hindi naman, okay lang din, basta ako nag-share lang. So pag-usapan natin, nga pala may ginawa tayo dito singit lang natin, ang dami kong pasakali. Kevlar GX 5000, yan. Abangan nyo yung vlog natin ito doon sa Basic Bob. Tapos may ongoing repair tayo na Ace, ayan. May mga pending pa tayo dito. Kaya alagay muna natin yung camera dito. So paano nga ba? Ay, dito na nga lang, ang kulit ko Paano nga ba? Kailangan kasi alamin natin kung paano ang dynamics na speaker at saka amplifier. Gagawa tayo ng example na medyo relate sa kanya, pero kumbaga ang lang naman doon ay ang yung pinaka tawag dito. Ano ba masasabi? Yung essence lang ng ipapaliwanag natin. For example, gagawa tayo ng example para makuha nyo lang yung Ito naman ay para sa mga hindi lang kabisado pa, pero sa mga expert dyan pagbigyan nyo na ako mga boss. Hayaan nyo na ako magpaliwanag. Kunyari yung natin, kunyari ito yung speaker natin, example natin, itong lead valve, kunyari lang example lang, para mag-gets natin kung paano po nagpo-process. So 18 watts, 18 watts. Mayroon tayong linya to 20 volts. Hindi natin alam kung hanggang ilang kilowatts yung kayang distribute niyan. Ngayon, pag ginabit pa natin siya diyan,
palagay na natin ito ay 220 watts, 2000 watts. Iilaw ba ito ng 2000 watts? Siyempre hindi, dahil 18 watts pa rin yung ilaw niya. Yun lang yung ikokonsumo niya mga boss. Parang ganun lang din sa amplifier at saka speaker. Kung ang speaker nyo ay 40 watts o 100 watts, tapos yung ampli, kunyari ito, sabihin na natin itong Kevlar, example lang ha, itong Kevlar ay 5,000, o palagay natin mga 500 watts o 250 watts, tapos may speaker tayo na 40 watts. So alin ba dyan? Sa tingin nyo tutunog ba ng 40 watts yung speaker o 250 watts? Sample lang natin mga boss, sample lang natin. Ang tamang dyan, ang tamang explanation dyan, kahit yung dapat kasi may speaker tayo, ayan, ito. So kunyari ito speaker natin ay walang sablay. Kumuha tayo ng pandemong speaker, wala pang tawag dito, wala pang nakalagay kung ilang watts. Ayan, kunyari ito na lang. Kunyari ito, meron tayong 4 ohms 30 watts. Yan. Yung amplifier natin is Kevlar GX 5000 na kunyari 250 watts. Sa tingin nyo pag 250 watts yung amplifier mo, kinabit mo tong speaker mo na 30 watts, ay magiging 250 watts din yung ilalabas niyang tunog. So kung ganun ang opinion nyo mga boss, mali yun. Ibig sabihin, kahit ang amplifier mo ay 250 watts, hanggang 30 watts lang talaga ang kayang i-handle ng speaker. Ibig sabihin, pag sobra-sobra na sa 30 watts yung tapon sa kanya na power, malamang sa malamang magagaral-gal na siya hanggang sa masunog na yung pinaka voice coil niya. Kaya maririnig mo naman yan bago mo masunog yung amplifier o yung speaker, maririnig mo muna yan na basag na ang tunog. Pag basag na ang tunog, huwag nang ipilit mga boss. O balik na rin natin naman ang example. Kunyari itong amplifier mo ay 250 watts. Kunyari ito 250 watts. Makinig na lang kayo. 250 watts. Tapos kunyari naman itong natin ay speaker natin ay kunyari 300 watts. So dahil mas mataas na yung wattage niya kaysa speaker, sa tingin nyo tutunog ba to ng 300 watts? Hindi pa rin mga boss. Kasi ang ang handling capacity niya, yung ohms kasi o yung watts kasi sa speaker ay handling capacity yan. Ibig sabihin hanggang sa 30 watts na power, kaya niya pang i-handle. Pag lumampas na, hindi na. So pag sa speaker naman ang mas mataas ang watts kaysa amplifier, hindi rin magpo-produce si speaker ng, halimbawa, si speaker mo ay, yun nga, sinasabi ko, 300 watts, 250 watts to. So ang mangyari dyan, mga boss, hindi rin naabot ng 300 watts yung itutunog ng speaker mo. Kasi si amplifier mo naman ay hanggang 250 watts lang din kaya itapon. Kumbaga yun na yung sagad niya. Hanggang 250 watts lang siya. Ibig sabihin, ang tatakbo na power dyan sa speaker mo ay 250 watts lang din. Ganun lang mga boss. Parang ganito lang yan, example tayo. Kunyari sa tubig. Kunyari, palagay na natin ito, lacquer thinner ang lagay nito. Kunyari ito ay 500 ml. Yan. So, meron tayong gripo. So, palagay na natin itong amplifier. Yan. Ang dami sample. Ito, ang laman nito ay 1 litro. So, kalahati niya. So, pag nilagay ba natin dito yung yung 1 liter na tubig sa 500 ml, magiging 1 liter ba? Hindi, di ba? Hanggang 500 ml lang yung kaya niya. Ibig sabihin, yun lang ang kaya niya dito. So, pag sumobra na, di tapo na siya. Ganon din. Balik ta rin naman natin. Kunyari ito, 500 ml. Kunyari, may tubig tayo dito. Ito, pinakamalinaw na siguro to. Kunyari, baso naman. Ito naman ay, ang laman ng baso na to ay 250 ml. Kunyari, ito, amplifier. Tapos ito yung speaker. So ito ay 250 ml na tubig. Pag nilagay ba natin dito, mapupuno natin tong 500 ml? Hindi, di ba? Magiging kalahati lang siya. Kasi yun lang yung kayang ibigay yun lang ang laman ng baso na to.
So pag binuhos natin ang tubig dyan, na ang laman ay 250 ml, di 250 ml lang din. Ganun lang din sa speaker at saka sa amplifier mga boss. Either kung mababa, kung saan lang yung mababa, ibig sabihin hanggang doon lang. Ngayon, ano naman ang kinalaman niyan sa paggamit? Siyempre sa paggamit, ganun talaga mga boss. Hindi lahat ng setup ay perfect. Yan tinatawag nila na perfectly match. So mayroon talagang tinatawag dyan na allowance o clearance. Kaya nga yung iba nating mga kapwatik nag-a-advise. So halimbawa, ang speaker ay either 10% na mas mababa ang watts o 10% na mas mataas ang watts sa amplifier. Parang ganon ang sinasabi nila. Ako naman sa personal na opinion ko, kahit hindi naman perfectly match yung speaker mo, kung tamang sound trip ka lang din, eh wala ka magiging problema. Kaya lang naman nasisira yung amplifier o speaker dahil sa maling paggamit natin. Yan ang number one na yan ang number one na problema natin. Sabihin na natin na pag hindi talaga perfectly match, eh mas mataas yung chance na masira. Pero kung maingat ka naman at alam mo naman paano paggamit ng amplifier at saka speaker, hindi mo naman masisira. Pero tandaan natin mga boss, ang mga pyesa talagang may expiration yan. O kumbaga may mga hangganan din yan. Kaya hindi natin maiwasan ang pagkasira ng amplifier o speaker. Halimbawa sa amplifier, ano ba yung pinakamabilis na masira sa amplifier? Ang pag-uusapan natin ngayon yung mga China. So ito, puro China to. At kadalasan sa gamit natin ngayon ay puro made in China. Sa mga integrated amplifier, mabilis talaga masira mga potentiometer. Naunang nag-expire yan. Ano bang ibig ko sabihin na nag-expire? Nauubos kasi yung carbon niyan sa loob. Kada pihit-pihit mo, habang gumagalaw yung kamay na gano'n, napupudpud yun. Pag pinasukan pa ng alikabok, gagasgas, yan ang mga unang masira. Kahit gano'n tayo kaingat, hindi natin maiwasan yung mga gano'n. May mga natural na pagkasira na hindi maiwasan. Pero sa paggamit lang, hindi match yung speaker sa amplifier, okay lang yan mga boss. As long as marunong ka gumamit. Tandaan nyo yung mga set na dati, katulad ng mga component. Diba yung mga nauso yung component. Yan, si GPT PH gumagawa ng component. Diba may kapares na speaker yan. Pero ano nangyari? Nasisira pa rin, diba? Nasisira pa rin. Yung mga home theater, diba? Magkapares na yan. Set na talaga yan. Pag binili mo, nasisira pa rin. Yung dati, naabutan ko nung nagsisimula pa lang ako, karaoke. Yung mga karaoke dati, diba? Yun ang pangmalakasang sounds ng kapitbahay natin. Para mga karaoke, palakihan ng karaoke. Pares na rin yan, seat na rin yan, speaker at saka amplifier sa loob, all in one na. Nasisira pa rin, diba? For example, ako dito kahit anong amplifier ang nire-repair ko, isang speaker lang talaga yung pinakalagi kong ginagamit pan-testing. Yung speaker na yan, yung Boston, yan. Yan. Ano lang yan, mga siguro 7 or 6.5 inches. So nung nagawa ko tong amplifier na to, diyan ko tinisting. At saka yung mga nagawa din nating amplifier dati, diyan ko rin tinisting. At ito kung magawa ko, malamang diyan ko rin titisting. At so far, okay naman. Wala namang mga boss, hindi naman nasisira. Wala namang nadadamage na. Sabihin boss, ikaw naman technician kay, alam mo nang gagawin Alam mo nang iingatan. Basta ang pag-uusapan natin pambahay lang, sa tingin ko, kailangan maging responsable kayo sa paggamit. Tamang paggamit lang mga boss. Ang magiging problema lang natin, pag naging overload na, yon. Pero yung match sa speaker, sa wattage, wala tayong pag-usapan dyan. Pag nag-overload na kasi, dyan napapasok yung impedance. Dyan kasi nakakatalo-talo mga boss. Lalo na kung kinabitan mo ng sobrang daming speaker. Dahil halimbawa, kunyari, ganito. Meron kang 20 piraso na ganito. Dahil ang pagkabit mo ay mali, wala sa computation, kinarga mo ng kinarga, dahil mababa lang ang watts, sunog pa rin yan. Pwede pa madama yung amplifier mo. Ganun talaga. Pero kung ang pinag-uusapan natin ay may dalawa ka lang speaker na hindi naman ka-match, but kadalasan naman sa amplifier natin 2 channels lang talaga di wala tayong magagawa mga boss. Okay lang yan, gamitin nyo lang. Wag lang i-overload. Yung kakargahan nyo ng sobrang daming speaker. Yun, matatawag din natin yun na speaker amplifier mismatch.
Yung ganon. Pero yung normal lang na pinag-uusapan natin na meron kang kunyari Kevlar GX5, tapos may speaker ka na dalawang 100 watts, okay lang yan. Basta yun pinaliwanagan natin kung hanggang saan lang yung kayang i-handle ng speaker, hanggang doon lang. Tapos kung hanggang saan lang din kaya itapo na power ng amplifier mo, hanggang doon lang talaga. Kasi mga boss, yung amplifier at saka speaker o yung mga pambahay nating sound setup, pag matagal naman sa atin, di ba? Kabisado na rin natin Minsan nga kahit sira na yung mga potentiometer, alam na natin kung saan mga ganon. Di ba? Yung iba, gagalaw lang natin, itatiming na rin dyan kung saan banda yung gumagana pa, doon lang. Saka na ipagawa pag may budget na, parang ganon. Kaya okay lang yan. Basta ang unahin nyo, alam nyo kung paano gumamit ng amplifier at saka speaker. Alam nyo kung alam nyo kung paano ingatan. Yun lang. Sa akin kasi, isa lang naman yung speaker ko. Wala naman kasi nag-i-sponsor, nagparinig pa. Wala kasi nag-i-sponsor ng speaker, nagparinig pa. Yung kapal na mukha. Hindi naman, may balak din talaga ako bumili ng speaker. Hindi ko lang bukod sa hindi ko alam kung saan ko kukunin yung budget ko, hindi ko rin alam kung anong brand yung kukunin ko kasi pan-testing lang naman. Pero nagbabalak din ako. Nakakaya naman kasi sa customer na lagi na lang ang pinagtitesting ko isang speaker lang na maliit. Yun. So may speaker nga dito na 150 watts lang yung Pero balak ko bumili Paris. So ang mangyari naman yan hindi naman tawag dito. Kahit anong watts ng speaker ang bibilin ko, malamang sa malamang ang magiging resulta yan, speaker amplifier mismatch pa rin. Kasi iba-ibang amplifier yung ipang titesting ko Pero mga boss, yung sinasabi ko, paulit-ulit. May magagalit na naman ito. Pasensya na mga boss. Basta basta alam nyo lang, kung alam nyo kung saan banda malinis ang tunog, yung sinasabi ko, halimbawa, hanggang dito malinis pa ang tunog, hindi okay pa yan. Pag hanggang dito, pinihit mo pag-garalgal na, try mo munang bawasan ng bass. Umuki-uki pang tunog, bawasan mo ng treble, okay. So sinagad mo pa, pagbasag na, wag mo na yan, balik ka na dito, balik ka na dyan. Kunyari dyan, kung hanggang dito magandang patunog ng amplifier mo, take note tayo, magandang tunog hindi yung basag ang tunog. Kasi hindi lahat marunong makinig. Basta kung hanggang saan lang magandang tunog, andun lang. Doon lang. Hindi porkit na pwedeng isagad na. Alam ko may mga ibang gumagamit dyan. Sige, isagad. Sagad na. Sagad lahat yan. Sagad yan. Hatawin lang. Kung paborito yung tugtog na nakasalang. Tuduhan yan. Panggigilan. Bahala na. Pag nasira, iyak. Iyak. Ayan na, magpipiim na. Boss, ano kaya sira ng amplifier ko? Bigla lang nawala ang sounds. Nagpatugtog lang. Mayroong ganon. Sunog na. Huwag niyang gawin yan. Sa sa New Year sa New Year nyo lang gawin yan, naisagad nyo sa New Year. Pag New Year kasi marami talagang naalala ko yung 2020 ata yun umakyat ako na Antipolo Diyan pa lang sa Masinag naririnig ko mga amplifier, yung mga speaker nakapangarap sa paakyat yan sa mga taga Antipolo. Papunta ako ng gate pupunta kay na Tito 31 nun. Paakyat ako ng dito pa lang. Kasi pagdaan ko dito sa may saan nga ba to, dito sa may SS Village, lusot ako galing ng Concepcion, ang tahimik kasi puro subdivision yan mga yayamanin ng mga tao yan, tahimik yan. Makikita mo mga ilaw-ilaw pero wala nagsasounds. Tapos paglabas mo ng paglabas mo ng Masinag, para kang napunta sa ibang mundo galing ka sa barangay na tahimik lang chill lang sila. Pagdating dyan sa Masinag, paakyat na doon sa may Cherry Food Mart, yan sa may taas. Naku, ang ingay na. Ang ingay na. Doon ko narinig na hanggang sa makarating ako sa may gito, namamaos yung namamaos na yung mga speaker. Sige, pihit lang. Kahit basag na yung tunog. Sabi ko, kawawa. Ang nasa isip ko lang nito, tiba-tiba na naman ng mga technician dito banda sa lugar na to. Ang dami mga sisirang amplifier o kaya speaker pagkadating ng pagkatapos ng New Year. Mayroong ganun, basag na yung tunog, hinayaan pang ganun. Hindi ko lang alam kung lasing yung So yun lang mga boss, doon lang tayo sa pinaka safe na tunog, yung malinis. Hanggang dito lang siguro, mahaba na tong video natin. Salamat mga boss. God bless po sa ating lahat.